Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus sa mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaniwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang nagasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinagaharian ng Diyos ang mabubuting binhi, at ang taong pinagaharian ng diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala, lahat ng gumagawa ng masama, at iahagi sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin, at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Narinig po natin sa ating mga pagbasa ang kahalagahan ng pakikinig sa ating Panginoon. Sa ating unang pagbasa sa propesiya ni Propeta Jeremias, ang piniling bayan ng Diyos ay nagsusumamo sa ating Panginoon sapagkat tila ba parang sila'y nalimutan na ng ating Panginoon. Sila'y nagdaranas ng paghihirap, nagdaranas ng sakit, nagdaranas ng mga bagay na hindi maganda sa kanilang buhay at sa kanilang pagsusumamo, no, kanilang naiisip kung sila ba talaga ay pinabayaan ng Diyos. Pero totoo ba talagang pinabayaan sila ng Diyos? Totoo ba na kinalimutan sila ng ating Panginoon? Hindi. Ano yung problema? Hindi sila marunong makinig. Bakit ba nandyan ang mga propeta? Bakit ba siya nagpapadala ng mga propeta? Upang tipunin ang kanyang bayan at ipaalala sa kanila na maging tapat saan? Sa tipan. Doon sa 10 Commandments. Upang nang sa gayon, hindi sila magkasala. Nang sa gayon, dahil sa pagkakasalang ito, no, hindi sila malayo sa Diyos. No, alam naman natin na ang kasalanan ay naglalayo sa atin, sa ugnayan natin sa Diyos, sapagkat ito yung pagmamalaki sa ating sarili na hindi natin, ang kasalanan ay pagmamalaki sa ating sarili na hindi natin kailangan ng Diyos. No? Kaya tayo nadadala sa masama. Kaya nga, tinipon ni Jesus yung kanyang mga alagad upang turuan. Tinipon niya yung kanyang mga alagad upang malaman nila yung mga katotohanan ito. At sila'y nakikinig sa kanya na upang nang sa gayon, yung mga bagay na ito'y, ang mga salita ng ating Panginoon ay siya lamang kanilang maituro. Napakaganda po ng ating mabuting balita. At ito po yung pagpapaliwanag doon sa talinhaga ng maghahasik.
Kung titignan nyo po, yung problema doon sa talinhagang iyon ay merong nagtanim ng damo doon sa Iniasik, no? Iniasik, o sa konteksto natin ngayon, sabihin na natin, no, na ito ay dito sa Pilipinas, karaniwan ay palay, no? Imagine niyo may nagtanim ng palay ay pagkatapos may masama na naglagay ng damo. Diba? Sa una, hindi mapapansin kung anong pagkakaiba sa pagtubo nito. Pero di kalaunan, no, makikita kung ano talaga yung damo at ano talaga yung palay. No? Kung ano yung damo, kung ano yung masama, no, na inihasik at mabuting inihasik. No? At kung titignan ninyo sa ating buhay, ganyan din. Halimbawa, no, sa ating buhay pananampalataya sa maraming henerasyon, ano yung nasa isip ng mga taong matutuwid? Matutuwid kuno, no? Sa kanilang pag-iisip, lahat ng mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos ay dapat alisin sa grupo o simbahang ito, di ba? Ang dami, sa maraming pagkakataon, no, nung sa pag-iisip nila na sila ay banal at righteous, no, tinatanggal nila yung tingin nilang hindi mabuti. Pero ano ba yung basihan natin? Paano ba nating malalamang ang taong ito ay mabuti at ang taong ito ay hindi makakabuti? Kung titignan nyo yung ating history sa simbahan, sa iba't ibang mga umali sa simbahan, dahil hindi daw banalang simbahan, karaniwan, yung mga nagsasabi ng simbahan na hindi banal, sila yung pasimuno ng mga kalokohan. No? Sila pala yung damo doon sa taniman. Akala natin, no, sa una, sila ay mga itinanim na mabuting binhi. Pero yun pala, sila yung dahilan upang magkasala yung iba. No? Paano po yan, Father? Paano namin malalaman? No? Paano po namin madidiscern ano po bang mabuting binhi sa hindi mabuting binhi? Sabi ng ating mabuting balita, no, ang Panginoon ang siyang maghihiwalay nito. So, sa ating buhay, sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, ano yung mahalaga? Mahalagang nakikinig tayo sa kalooban ng Diyos. Bakit? Pwede tayong madala ng masamang binhi. Lahat tayo'y mabuting binhi ng ating Panginoon. Pero kapag hindi tayo nakikinig sa Kanyang kalooban, no, anong mangyayari sa atin? Maaari tayong maligaw ng mga masasamang binhi na nagsasabi, ito ang tamang daan, no, pero ang gusto lang ay iligaw tayo. No, kaya nga, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, sino bang dapat nating pinakikinggan? Ang mahal na pong Hesus Nazareno. Huwag tayong makikinig sa mga taong nagsasabi na ang pananampalataya natin ay walang kabuluhan. No? Bakit? Sa katapusan, mga minamahal kong kapatid, ano yung mahalaga? Yung relasyon mo sa Diyos. At ang relasyon sa Diyos, paano ba natin napapalago? Sige nga, paano ba natin napapalago ang ating relasyon sa Diyos? Sa pakikipag-usap sa Kanya. At ang pakikipag-usap ay anong kailangan? No? Kailangan din nating makinig. No? Hindi pwedeng dadalhin natin sa Diyos lahat ng ating nais at lahat na ating matupad sa buhay, yung hinihiling nating kagalingan, kaginhawan sa ating buhay, at tapos na. Lalabas na tayo ng simbahan. Hindi. Pagkatapos nating dalhin lahat ng ating mga petisyon, lahat ng ating pagsusumamo sa ating Panginoon, mananahimik tayo. Lord, ito po yung gusto ko para sa aking buhay. Pero ano naman po yung gusto ninyo? Pakikinig po ako. Yun yung nakakalimutan. No? Akala natin ng panalangin ay pagdadala lang ng ating mga problema at suliranin sa ating Panginoon. Pero hindi. No? Ito rin ay isang pakikinig. No, isang pagkakataon upang mapakinggan ano naman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, mga minamahal kong kapatid, ito po yung hamon sa atin. Bagamat hindi natin may iwasan, no,
na sa ating paglago, sa ating buhay pananampalataya, makasama pa rin natin ang mga masamang inihasik ng Diablo. Patuloy tayong makinig sa kalooban ng Diyos upang hindi tayo maligaw at tayo makiisa ng ating Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen.